Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sabi nila, lahat ng tao ay deserve na magbagong buhay o bigyan ng pangalawang pagkakataon. Lahat daw ay marunong magbago at magsisi sa kanilang nagawang pagkakamali. Pero hindi lahat ay kayang kalimutan ang kasalanan na minsan nilang nagawa. Dear Papa Dudut, hello po, isa ako sa mga nakikinig sa mga stories ninyo sa YouTube habang nagtatrabaho. Nakakawala po kasi ng stress at ang maraming storya na aking napapakinggan ay nakaka-inspire. Kaya naman ay decided po na mag-share din ng story ko na sana ay maging inspirasyon din sa inyong mga listeners. Ako po si Alicia, 34 years old. At may karanasan na pang telenovela. Nagsimula ang lahat ng aming love story noong una kong nakita si Jeff. Hindi niya tunay na pangalan. February 19, 2006, the day after his birthday sa isang PC repair shop. Sinamahan ko kasi ang aking college friend na magpagawa ng cellphone niya. Si Jeff ay isang tambay doon dahil kaibigan niya yung may-ari ng shop. Nung una ko siyang makita ay talagang asar na asar ako sa kanya. Kasi napaka-feeling pogi niya. Noong palis na kami ng friend ko, sabihin ba naman sa akin na, ate, kunin mo ang CP number ko para textmate tayo. Diba? Sino ba naman ang hindi mayayabangan sa kanya? At syempre hindi ko po binigay ang number ko sa kanya. Ilang araw ang lumipas ay may na-receive akong text message from unknown number. At nalaman ko na si Jeff ang nag-text. Napaisip ako na paano niya nakuha ang number ko. Naalala ko ang number ko nga pala ang iniwan ng friend ko dahil nga sa hindi pa gawa ang CP niya noon. Lumipas sa mga araw ay nagkapalagayan kami ng loob dahil mabait naman pala siya, Papa Dudut. Naging kami po pero sa text lang para libangan ko lamang po sana. Pero February 27, 2006, namatay ang kapatid niya dahil sa nalunod ito. Hindi na siya nagte-text sa akin at isang araw sabi niya sa akin through text ay mag-focus muna daw siya sa family niya. Lumipas ang mga buwan at nagkaroon ako ng boyfriend, college schoolmate ko si Andy. Okay naman po siya, mabait pero sobrang seloso na tipong pati mga kaibigan ko ay pinagseselosan niya. Hindi ako pwedeng sumama sa mga inuman na hindi po siya kasama. Minsan, naglalakad kami ni Andy sa may daan. Nauuna siya noon nang biglang may lalaking matangkad na mahabang buhok ang nagabot sa akin ng piece of paper at bumulong na i-text mo ko. At biglang lumayo na kaagad at hindi ko kaagad nakilala yung lalaki. Nang malayo na ako ay saka ko napansin na si Jeff pala yun. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko noon dahil ilang buwan kaming walang communication. At pag uwi po ng bahay ay tinext ko siya. Kumustahan at kwentuhan. Lumipas po ang ilang buwan. October 2006, nag-away kami ng boyfriend ko, nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Kasi nasasakal na po ako dahil masyado na niya akong sinasakal to the point na hinuhuli niya pa ako kung nasa bahay ako. At may time pa po na nasaktan niya ako physically.
Na yun nga po ang naging dahilan kung bakit nag-decide na akong makipaghiwalay sa kanya. Ngunit ayaw niya po talaga. Tinataguan ko na nga po siya. Pagkatapos ng klase ko ay hindi na ako nagpapakita sa kanya. At para lang pumataguan ko siya, may time na tinetext ko si Jeff na pwedeng doon muna ako sa bahay nila magkita kami at tatambay lang ako. Nung una ay naging magkaibigan lang po talaga kami dahil mabait po siya. Kahit na lasing ako ay hindi niya po sinasamantala ang mga bagay na yon. Isang quality na minahal ko sa kanya. Yes po, Papa Dudut. Minahal ko siya. Nahulog po talaga ako sa kanya dahil kahit na hindi po siya gwapo at mukhang brusko, iba po talaga ang ugali niya. Doon ko po napatunayan na ang ugali ng tao ay hindi mo mababase sa physical na anyo. Pagkatapos ng ilang buwan po ay naging kami November 5, 2006. Nang sinagot ko siya. Pero sinabi ko nga po sa kanya na ginugulo pa din ako ng ex ko. Kaya madalas po doon na umuwi ako sa kanila. Isang gabi birthday ng barkada niya ay nagkainuman at nalasing kaming dalawa. At doon nga po ay may nangyari. Binigay ko po ang sarili ko sa kanya, Papa Dudut, at doon po nabuo ang aming first baby. December po namin nalaman na buntis ako. Noong una po ay natakot po talaga kami kasi graduating pa lang po ako noon. At siya naman po ay nagtatrabaho po sa isang factory. Pero pinangako po niya na pananagutan naman niya ako. Nalaman po ng ex-boyfriend ko at hindi po niya matanggap, kinausap niya ako na siya na lamang daw ang maging ama ng dinadala ko. Pero syempre po hindi ako pumayag dahil hindi po tama yon. At isa pa ay mahal ko si Jeff. Iyak nang iyak si Andy noon sa harapan ko at naaawa na nga ako sa kanya pero wala akong magawa. Tumira na po ako sa bahay nila Jeff at okay naman po sa pamilya nila at masaya po kami. Nung graduation ko po ay kasama ko siya at wala pong nakakaalam sa mga barkada ng ex ko kaya noong nakita po nila na iba na ang kasama ko ay takang-taka po sila. May bulong-bulungan pa na ano raw ang nangyari sa amin pero hindi naman po ikinuwento ni Andy. Tahimik lamang po siya pati ang about sa pagbubuntis ko. Wala pong nakakaalam noon sa eskwelahan namin dahil maliit lang po ang pagbubuntis ko noon. Lumipas nga mga araw, naiwan ako sa bahay nila pag pumapasok si Jeff na panggabi. Kaso ang hindi ko po nagustuhan sa kanya ay yung pagiging kuripot naman niya. Hindi niya po sa akin pinapahawak ang sahod niya. Tapos ay iniiwan niya lang po sa akin na pera ay 20 pesos. Naisip ko po noon na siguro ay ganun po talaga ata dapat na kung sino ang nag-work ay siya ang hahawak ng pera. Dahil po sa 20 years old lamang po kami noon at wala pa po akong ideya sa paghawak ng pera at ng pamilya. Isang araw ay inaya ako ng isang college friend na sumama sa kanya sa isang concert gig. Ang sabi ko ay wala akong pera. Sabi niya sige, ililibre na kita. Nagpaalam ako kay Jeff pero hindi niya ako pinayagan. Pero dahil sa gusto ko po talagang sumama ay tumakas ako sa kanya. Nang makarating ako sa concert ay doon ko nalaman na kasama pala niya ang ex ko. At ang ex ko pala ang nagbayad ng ticket ko. Gusto lang daw kasi akong kumustahin at for the first time ay makasama daw niya ako. Text ng text sa akin si Jeff noon at galit na pinapauwi ako. Nang umuwi ako sa bahay nila ay tinanong niya kung saan daw ba ako nakakuha ng pera. Ang sabi ko naman ay nilibre lamang ako ni Ina. Pero hindi siya naniwala na si Ina lang ang kasama namin. At doon ko na nga sinabi sa kanya na nandun si Andy. Naggalit siya ng sobra at galit na pinalayas niya ako sa bahay nila. Umalis po ako kasi feeling ko ay sobra na akong napahiya sa pamilya niya. Umuwi po ako sa bahay ng mama ko. Kinokontak ako ng mama niya na magbibigay daw sila ng gamit ng baby ko. Pero hindi po ako pumayag at ang sabi ko ay kakayanin ko po ito ng mag-isa. Masyadong mataas po ang pride ko ng mga panahon na yon. Siguro dahil bata pa ako na mag-isip. At pinangako ko na nga sa sarili ko na palalakihin kong mag-isa ang anak ko. August 19, 2007, pinanganak ko ang anak ko. Hindi alam ni Jeff at wala na po akong balita sa kanya ng mga panahon na yon. Sapagkat pinutol ko na nga po ang communication ko sa kanya at sa pamilya niya.
Nanganak ako kasama ko ang ex-boyfriend ko at tama po kayo, gaga ko. Pumayag ako na siyang tumayong tatay ng anak ko. Inako po niya pero sa mga panahon na yon ay wala na po talaga akong nararamdaman sa kanya. Nagtrabaho po ako sa isang lending firm para po mapagbinyagan ang anak ko. 6 months na po ang baby ko noon nang may ma-receive akong text na nagmamakaawa na makita ang anak niya. Sa awa ko sa kanya ay pumayag ako na makita ang anak niya. Pero dahil sa mahal ko nga po siya ay nadala ko sa kanya, sa araw na yon ay may nangyari ulit sa amin. At nabuntis po ulit ako sa pangalawang pagkakataon. Nakipaghiwalay na nga po ko kay Andy at sinabi ko na sana'y mapatawad niya ako. Pero sinabi po niya na kahit mamatay ako ay never niya ako mapapatawad. Tumira na po ulit ako sa bahay ng pamilya ni Jeff. Sobrang hirap po ng dinanas namin. Kinarama po ata ako dahil financially hirap po talaga kami dahil sa ako lang ang nag-work ng panahon na yon. At si Jeff naman ang nag-aasikaso sa mga bata. Lumipas ka ang ilang taon, bumukod na kami at dalawa na kaming nagtatrabaho. Lumipat kami malapit sa bahay ng pamilya ko. Naiiwan ang mga bata sa mama ko habang kaming dalawa ay pumapasok. Isang araw nang umuwi si Jeff galing sa trabaho na lasing ay may nabasa ako na text message galing sa isang babae. At doon ko po nalaman na may babae nga siya. Sobra ko nasaktan, Papa Dudut, na tipong wala naman siyang karapatang mambabae dahil sa hindi naman siya gwapo at wala pang malaking perang na iuuwi. Pinalayas ko siya noon, Papa Dudut, at umalis naman siya. Kahit na sinasabi niya na hindi naman daw totoo ang pinaparatang ko sa kanya. 1 week din po na wala kaming pag-uusap at isang araw ay umuwi siya at nagmamakaawa na patawarin ko siya. Dahil wala naman daw po yun at wala naman daw pong nangyari sa kanila. Tanging yung babae lang daw na yon ang may gusto sa kanya. Umiiyak ang mga bata dahil ayaw daw nila ng sirang pamilya. Kaya po nag-decide ako na pagbigyan po siyang muli dahil mahal na mahal ko siya. Naging maayos naman po ang takbo ng buhay namin sa mahabang panahon nang biglang isang araw ay nalaman ko po na gumagamit naman siya ng bawal na gamot at nagbebenta rin po siya kasama ng mga kaibigan niya. Sobra po ang iyak ko noon na hindi ko na alam ang gagawin ko. Bigla ko naalala na kaya pala madalas akong nawawala ng pera. Natakot po ako, Papa Dudut, dahil lahat ng anak ko ay babae. At buntis pa ako noon sa 3rd baby namin. Para bang bumagsak ang mundo ko noon. Nasa gitna po ako noon ng desisyon kung iiwanan ko ba siya o titiisin ko na lamang alang-alang sa mga anak ko. Isang gabi, birthday ng pamangkin ni Jeff. Nagkakasayahan kami sa bahay ng mama niya. Nagiinuman at nagkakantahan nang biglang may narinig kaming tunog ng putok ng baril. Bigla kong hinanap si Jeff at wala siya sa loob ng bahay. Kinabahan ako kung siya ba ang binaril dahil sa mga panahon na yon ay uso ang mga tinutukhang. Napawi ang takot ko na may narinig ako na sumigaw ng tulong. Siyang sumigaw na humihingi ng tulong para sa kaibigan niya na nabaril. Malaki ang pasalamat ko na hindi siyang nabaril ng mga kalalakihan sa aming kapitbahay. Kaibigan niyang binaril, pagdaan niya sa bahay ng kaibigan niya ay nakita niya na binaril ang kaibigan niya. Buti na lamang at mabait si Lord at hindi siya nadamay. Sa pangyayari na yon ay hindi na po malinaw sa pamilya ng biktima kung dahil ba ito sa drugs. At nagbigay daan yon kay Jeff na mabuksan ang isipan niya na kailangan na layuan na niya ang bisyo na kanyang ginagawa. Nag-decide kami na lumipat ng bahay kinabukasan matapos ang pangyayari na yon. Nagkaroon ako ng trauma, Papa Dudut, na bigla-bigla akong natatakot sa mga nakamotor. Dahil nakamotor ang mga bumaril sa kaibigan niya na kapitbahay lang namin. Taon nang lumipas bago ko na-overcome ang trauma na inabot ko. Sobrang nawalan ako ng tiwala kay Jeff noon na lagi akong tamang hinala sa kanya. Na baka nga gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Kinausap niya ako ng kung pwede wag ko na siyang paghinalaan at patawarin ko na siya sa lahat ng mga nagawa niya. Sinabi ko na kapag ginawa pa niya ulit ito ay talagang iiwan na namin siya ng mga anak niya. Lumipas nga po ang 2 taon, nagbago nga siya at kinalimutan na niya ang bisyo niya. Nakabili kami ng sasakyan at ginagamit niya itong panghanap buhay bilang Grab driver. Naging maayos ang aming samahan, Papa Dudut. Isang araw habang nagtatrabaho ako sa aking pinapasukan,
Pinatawag ako ng aking mga boss, pinagalitan ako dahil may nagawa daw akong kamalian. Meron daw gustong kumausap sa akin. At biglang sumulpot ang taong ito sa aking likuran. Nagulat ako sa mga office mates ko na may hawak na sign na Marry You Will. Opo, nagkamali sila dahil sobrang excitement at kilig daw nila ay nabaligtad pa nila ang mga hawak nilang sign. Halong kaba at sayang naramdaman ko, Papa Dudut. At nasa harapan ko po ang taong makakasama ko na habang buhay. Opo, nag-propose siya sa akin after 11 years na mga pagsubok sa buhay namin. Sakto, nag-propose siya sa 11 taon na naging kami as GF at boyfriend. Naiyak ako kasi nag-flashback po lahat ng mga pangyayari sa buhay namin. March 16, 2019 ay kinasal nga po kami kasama ang 3 naming mga anak. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento ng buhay. Marami pang mga pagsubok sa buhay. Pero lagi niyo pong idadaan at ipapanalangin sa Diyos. Wala pong magiging mahirap kapag ginawa niyo yon. Sa buhay ko at sa mga pinagdaanan ko ay napatunayan ko po na sa maraming taong inyong makakasalumuha at makikilala ay meron talagang isang nakatadhana si Lord para sa iyo. Sana po'y maging inspirasyon ang kwento namin sa inyo. Lubos na gumagalang, Alicia. Maraming salamat, Alicia, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Salamat sa oras na nilaan mo para makapagkwento at makapag-iwan ng inspirasyon sa ating mga kaistorya. Totoo talagang lahat ng mabibigat na pagsubok sa ating buhay ay may naghihintay na masayang sandali. Basta alam lang natin kung paano ang magpakatatag para sa ating sarili. Sana'y tularan ka ng mga kaistorya nating nakapakinig ng inyong kwento. At patuloy pa rin silang maging matatag sa kabila ng mga problema at mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.